Magandang hapon mga kamotodik. So welcome back sa aking YouTube channel. So ngayon ang video na to para to sa mga mahilig mag-upgrade ng kanilang kuryente sa kanilang ignition coil or sa spark plug. So yung mga tipong gusto nilang palakasin na yung kanilang kuryente. Sa madaling salita, yung mga hindi marunong makontento sa stock ng kuryente ng motor. So ngayon ang gagawin natin ay yung gagawin natin dual ignition coil. So gagawin natin dalawa yung kanyang ignition coil. So susubukan natin to kung may pagbabago ba o mas lalakas ba yung kanyang kuryente. So di ko lang alam kung ginawa na rin to ng iba. So ako kasi ngayon ko palang gagawin to. So naisip ko lang na gawa ng video or gawing content ang ano na to, pag-upgrade ko ng kuryente sa ignition coil. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, paki-click na ang subscribe at notification bell sa baba ng video na to para like ang updated sa mga bagong video i-upload. So ngayon intro muna tayo. Ngayon, gaya nga ng sinabi ko nga kamotodik, ay papalakasin natin ang kuryente ng ignition coil. Kaya gagawin natin dalawa yung kanya ignition coil. So kinakailangan nga natin baklasin itong upuan at saka tangke ng motor dahil sa ilalim ng tangke nakalagay yung ignition coil at yung CDI ng motor. So baklasin ko muna to mga kamotodik. So ngayon mga kamotodik, ito na nga yung ignition coil at nandito yung CDI ng ating motor. So ngayon gagawin natin, kung makikita nyo dito sa ignition coil ay meron yung dalawang wire na nakakabit. So isang color green at saka isang itim na may light na dilaw. So itong color ganito, ito yung ground niya at ito naman yung manggagaling dito sa CDI na wire ito. So dito tayo magkakabit ng linya papunta dito sa ating isang ignition coil. So nilagyan ko ng wire yan mga kamotodik at kakabit ko na lang ito. So itong color itim na to nilagay ko yan dito sa kanyang terminal ng ignition coil. So kakabit ko dito yan. So itong green naman na to, dito rin sa green ko ikakabit. So ito yung ground na yan. Pinulupot ko na lang sa katawan ng ignition coil yung ground. So ayan. So ngayon mga kamotodik, kabit ko muna. Subukan ko muna ikabit. Ngayon mga kamotodik, bago pala natin ikabit yung isang ignition coil dito. So subukan muna natin yung kanyang stock na ignition coil. Kung gaano kalakas yung kanyang kuryente. So paandarin natin. Oops, hindi naman. So ngayon nakita natin yung kuryente ng stock niya. So ngayon kabit na natin tong kanyang pangalawang ignition coil. So titingnan natin kung mayroon na pagbabagong mangyayari or mas lalakas pa ba yung kanyang kuryente pag ginawa natin na dual ignition coil. So ngayon mga kamotodik, ikabit ko muna to. So binalatan ko na yung green yan at ikakabit ko muna tong kanyang ground dito sa green. At ito naman na itim na nakakabit sa terminal ng ignition coil ay dito ko sa itim na may light na dilaw. So kabit ko muna. So ngayon mga kamotodik, ganito ginawa ko. Ayan, pagkatapos kong maikabit yung mga wire na ignition coil sa pangalawang ignition coil, ito naman ginawa ko sa dulong kanyang split fire ay pinagsama ko yung dalawa yung dulo. Ayan. So makita nyo, ayan ganyan yung ginawa ko. So pinagsanib puwersa ko sila. Ngayon susubukan na natin kung mas lumakas yung kanyang kuryente kumpara kanina sa stock nya. So ngayon paandarin natin ulit. Wala kasi tayo tagahawak ng kamera. So ayan mga kamotodik, yung kanyang kuryente ng dual ignition coil. So mas lumakas nga siya, mas naging agresibo yung kuryente niya. Ayan. Ayan. mas lumakas, mas naging agresibo yung kuryente.
mas bumilis. So ganyan epekto ng dual ignition coil. Ayan. So ngayon mga kamotodek, hanggang ganyan na lang, hanggang dito na lang yung video ko. So ngayon sana nakatulong to sa mga mahilig mag-upgrade ng kanilang kuryente. Pero hindi ko to nire-recommend na gawin nyo to sa mga motor nyo dahil may kasabihan nga tayo, stock is gold, ika nga. So mas makontento tayo sa stock. So ngayon hanggang dito na lang.